Sa isang liblib na baryo, sa gilid ng bayan ng San Rafael, matatagpuan ang maliit na bahay ni Liza at ng kanyang ama si Mang Ben. Sa kabila ng kalumaan nito, yero na may kalawang, dingding na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at sahig na pinaghalong kahoy at semento, puno ito ng init ng pagmamahalan at pag-aaruga. Si Liza, 23 taong gulang, ay kilala sa buong baryo bilang masipag, magalang at palangiti kahit sa harap ng kahirapan. Araw-araw, igising siya bago mag-alas 5 para mag-igib ng tubig sa poso, magwalis sa bakuran at magluto ng simpleng almusal. Karaniwan ay pritong tuyo at kanin para sa kanilang mag-ama. Anak, hindi mo kailangang magpakapagod ng ganyan araw-araw. Wika ni Mang Ben minsang nakita niya ang anak na nagbabanlaw pa ng labada matapos mag-igib. Tay, okay lang. Mas gusto ko po yung mas maaga akong gumising para marami tayong magawa. Sagot ni Liza, sabay ngiti. Driver si Mang Ben sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Pero tuwing katapusan lamang ng linggo siya nakakauwi sa probinsya. Matagal na niyang pinaglalakbay ang rutang iyon para masuportahan ang pangangailangan nila ni Liza. Wala na si Aling Marites, ina ni Liza, na pumanaw 5 taon na ang nakalilipas dahil sa sakit. Mula noon, mas naging malapit ang mag-ama, palaging nagtutulungan sa bawat sulok ng buhay. Para makatulong sa gastusin, nagtatrabaho si Liza sa karinderya ng tiyahin niya sa bayan. Doon siya natutong magluto ng iba't ibang putahe at mag-asikaso ng mga customer ng may ngiti. Kahit pagod, maraming residente ang humahanga sa kanya, hindi lang dahil sa sipag, kundi dahil sa malasakit sa kapwa. Kapag may kapitbahay na walang makain, hindi siya nagdadalawang isip mag-abot ng ulam mula sa karinderya. May mga gabi na, habang nakaupo sila sa balkonahe, nagkukwento si Liza tungkol sa mga pangarap niya. Tay, minsan iniisip ko, paano kaya kung makapunta ako sa Maynila at doon magtrabaho? Siguro mas malaki ang kita ko, mas makakatulong ako sa inyo. Sambit niya habang pinagmamasdan ang buwan. Tumangulang si Mang Ben pero halatang maupag-aalala sa mga mata. Anak, hindi biro ang buhay sa Maynila. Mabilis, magastos at madaming tukso, pero kung yun ang makakapagpaligaya sa iyo, susuportahan kita. Dahil sa kanilang kahirapan, bihira lang makabili si Liza ng bagong gamit. Madalas ay ukay-ukay ang kanyang mga damit. Maayos niyang tinatahi kapag may napunit. Ngunit sa kabila nito, hindi mo makikitang nahihiya siya. Alam niya na hindi sungatan ng halaga ng tao ang mga damit o mamahaling gamit, kundi ang puso at asal. Isang linggo ng hapon, habang nag-aayos siya ng mga plato sa karinderya, lumapit si Aling Bebang, isa sa mga suki. Liza, anak, bakit hindi ka mag-apply sa mga restaurant sa bayan o sa lungsod? Sayang ang ganda at talino mo. Biro nito, natawa lang si Liza. Naku, tiya, baka matakot lang ako sa dami ng tao doon. Dito na lang po muna, mas kampante ako. Pero sa loob-loob niya, alam niyang gusto niyang subukan ang mas malaking mundo. Bilang tanging anak, malaki ang respeto ni Liza sa kanyang ama. Hindi niya basta-basta tinatanggap ang mga desisyon na hindi na pag-uusapan. Kapag sumasahod siya mula sa arinderya, agad niyang binibigay ang kalahati kay Mang Ben para makatulong sa pambayad ng kuryente at tubig. Ang natitira, iniipon niya sa isang maliit na lata na dati pinaglalagyan ng biskwit. Pangarap niyang makaipon ng sapat para makapunta sa Maynila. Tuwing Sabado ng gabi, isang ritual nilang mag-ama ang magluto ng tinolang manok. Doon nila pinag-uusapan ang mga nangyari sa linggo, mga balita sa baryo, mga biro mula sa mga kapitbahay, at minsan ilang kwento tungkol sa kumpanya ni Mang Ben. Laging mababaw ang detalye kapag napupunta ang usapan sa kanyang trabaho, na para bang may gustong itago si Mang Ben. Ang alam lang ni Liza, malaki ang kumpanya, maraming empleyado, at napakayaman ng may-ari. Isang beses habang kumakain sila, biglang nabanggit ni Mang Ben, "Anak, yung boss namin, bihira siyang makita. Pero sabi ng mga nakakakita, mabait daw siya. Yung tipong hindi mo akalaing milyonaryo." Napangiti si Liza.
Siguro po tay, mas maganda nga yung ganyan. Yung simple lang kahit mayaman. Hindi niya alam, ang simpleng usapan na iyon ay magiging mahalagang piraso ng kwento niya sa hinaharap. Dumaraan ang mga araw at unti-unti mas naging malinaw kay Liza ang plano niya. Balak niyang magpaalam sa tiyahin para maghanap ng mas malaking oportunidad sa bayan o lungsod. Hindi para iwan ang probinsya, kundi para mabigyan ng mas maginhawang buhay si Mang Ben na ilang dekada nang nagbibiyahe para magtrabaho. Sa kabila ng pangarap, alam ni Liza na mahirap ang landas na tatahakin niya, pero wala siyang balak umatras. Sa puso niya, malinaw ang isang bagay. Gusto niyang patunayan na kahit galing sa maliit na baryo, kaya niyang magsikap at magtagumpay nang hindi kinakalimutan kung sino siya at saan siya nagmula. Sa tahimik na baryong iyon, sa ilalim ng liwanag ng bituin at lamlam ng ilaw mula sa lampara, nagsisimula na ang kwentong magbabago sa takbo ng buhay niya. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mapagdesisyonan ni Liza na subukan ang kapalaran sa mas malaking mundo, dumating ang isang umagang tila magbubukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Maagang bumangon si Mang Ben upang samahan ang anak papuntang terminal. Nakapaloob sa isang lumang maleta ang ilang piraso ng damit ni Liza, ilang gamit sa trabaho at maliit na kahon na naglalaman ng kanyang mga naipon mula sa pagtatrabaho sa karinderya. Anak, siguraduhin mong mag-iingat ka roon sa Maynila. Iba ang takbo ng buhay doon, pero alam kong kakayanin mo. Wika ni Mang Ben habang inilalagay sa jeep ang maleta. Tumango si Liza, pilit na pinipigilan ang luha. Oo tay, pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Ang biyahe mula San Rafael hanggang Maynila ay umabot ng halos 6 na oras. Habang nakaupo sa bus, nakatanaw si Liza sa bintana, pinagmamasdan ng unti-unting pagbabago ng tanawin. Mula sa luntiang puwirin hanggang sa mga siksik na gusali at abalang kalsada ng lungsod. Para sa kanya, parang ibang mundo ang Maynila. Mabilis ang galaw ng tao, maingay at puno ng oportunidad pero may halong panganib. Sa tulong ng kaibigan ng tiyahin, nakahanap si Liza ng matitirahan, isang maliit na kwarto sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali malapit sa Quiapo. Maliit lang ang espasyo, may kama, maliit na lamesa at bentilador, pero sapat na yun para sa kanya. Basta may matulugan at ligtas, okay na ako. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga gamit. Ilang araw lamang matapos dumating, sinamahan siya ng tiyahin sa isang kilalang restaurant sa may Ermita para mag-apply bilang waitress. Kilala ang lugar na iyon sa mga kliyenteng pawang mayayaman at banyaga. Sa unang tingin pa lang, napansin ni Liza ang mataas na pamantayan. Makintab ang mga mesa, pino ang mga plato, at nakauniporme ng maayos ang mga staff. Kinabahan siya ngunit pilit na ngumiti habang hinaharap ang manager. Bakit mo gustong magtrabaho dito? Tanong ng manager na si Mr. Roque habang binabasa ang simpleng biodata niya. Gusto ko pong matuto at makapagbigay ng magandang serbisyo sa mga customer. Alam ko pong mataas ang pamantayan dito at handa akong mag-adjust at magsikap, sagot ni Liza. Matapos ang maikling interview, tinanggap siya at sinabing magsisimula agad kinabukasan para sa training. Noong unang linggo ng kanyang trabaho, ramdam niya ang hirap ng pag-a-adjust. Kinailangan niyang kabisaduhin ang menu, matutong magdala ng tray na puno ng pagkain ng hindi natatapon at matutong ngumiti kahit pagod. Minsan, nagkakamali siya sa pagkuha ng order at doon na pumapasok ang mahigpit na pagtutok ng supervisor na si Miss Clarice. Liza, ilang beses ko bang sasabihin, dapat una mong iaabot ang mga inumin bago ang pagkain. Madiin nitong wika minsang magkamali siya. Pasensya na po, hindi na po mauulit, mahinang sagot ni Liza. Pinipigilan ng sarili na masaktan sa tono nito. Kahit mahirap, nafahanap siya ng kaunting ginhawa sa pakikitungo ng ilang kasamahan, lalo na kay Maricel at Rona, kapwa waitress na mas matagal na sa trabaho. Madalas siyang bigyan ng mga ito ng tips. Huwag kang masyadong ma-intimidate kay Miss Clarice. Ganyan lang yan sa bago. Pero kapag nakita niyang marunong ka na, luluwag din. Bulong ni Maricel isang hapon
habang naghihintay sila ng order. Lingid sa kaalaman ng marami, tuwing gabi bago matulog, tinatawagan ni Lisa ang ama para ikwento ang mga nangyari sa araw niya. Tay, nakakahiya minsan, lalo na pag mali ako. Pero iniisip ko na lang, parte ito ng proseso, sabi niya sa telepono. Anak, huwag kang panghinaan ng loob. Lahat ng magaling nagsimula sa pagiging baguhan. Sagot ni Mang Ben, palaging handang magbigay ng payo. Habang tumatagal, napapansin ni Lisa na nag-iiba na rin ang galaw niya. Mas mabilis, mas maingat at mas tiwala sa sarili. Nakakapagserbisyo na siyang buong shift na hindi nagkakamali ng order. Natutunan na rin niyang ngumiti sa harap ng kahit iritadong customer at magsabi ng pasensya na po nang may respeto at hindi pikon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mamangha sa uri ng mga customer ng restaurant. May mga negosyante na halatang galing sa ibang bansa, may mga kilalang artista, at may mga pamilyang halatang may mataas na estado sa lipunan. Minsan naiisip niya, kailan kaya ako makakapikim ng ganoong marangyang pagkain? Pero mabilis din niyang pinapawi ang iniisip dahil mas mahalaga sa kanya ngayon ang makapag-ipon at makatulong sa ama. Sa mga libreng araw niya, pumupunta siya sa malapit na simbahan para magpasalamat. Sa gitna ng ingay at gulo ng lungsod, iyon lang ang lugar na nakakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Doon niya naaalala ang baryo, ang simpleng buhay nila ni Mang Ben at ang mga pangarap niyang hindi dapat mawala sa puso. Hindi madali ang naging simula ni Liza sa lungsod, pero bawat araw ay nagdadala ng bagong aral at pagkakataon. Sa bawat ngiti na ibinabalik sa kanya ng mga customer, sa bawat papuri ng mga kasama sa trabaho, at sa bawat tawag ng kanyang ama, lalo siyang tumitibay. Alam niyang nasa simula pa lamang siya ng isang mahabang paglalakbay at hindi niya alam na sa lugar na ito rin magsisimula ang kwentong magbabago sa kapalaran nila mag-ama. Pagsapit ng 3 linggo ni Liza sa restaurant, unti-unti na niyang nararamdaman ang mas mabigat na hamon sa trabaho. Kung noong una ay puro kaba ang dala ng pagiging baguhan, ngayon ay mas malinaw na sa kanya kung gaano kahigpit at kademanding ang supervisor nilang si Miss Clarice. Isa itong babaeng nasa mid-30s, matangkad, maayos ang postura at palaging naka-high heels. Kilala ito sa buong staff bilang maselan at mabilis mapikon sa mga pagkakamali, lalo na kung bagong empleyado ang gumagawa. Isang abalang tanghali, habang puno ang restaurant ng mga kliyente, abala si Liza sa pag-aasikaso ng mesa kung saan nakaupo ang 4 na customer na halatang galing opisina. Bitbit niya ang tray ng kanilang inumin nang marinig ang malamig na tinig ni Miss Clarice mula sa gilid. Liza, ilang beses ko bang sasabihin? Una ang inumin bago ilabas ang appetizer. Ayusin mo yan. Bahagyang nanlamig ang kamay ni Liza sa hiya, ngunit agad niyang inayos ang ginagawa. Opo, pasensya na po, sagot niya ng mahina. Ramdam niya ang ilang pares ng mata ng kasamahan na nakatingin sa kanya. At kahit walang nagsasalita, alam niyang may ilan sa kanila ang naaawa, habang may iba namang nagbubulong-bulong. Hindi doon natatapos ang higpit ni Miss Clarice. Minsan, kahit tama ang ginagawa ni Liza, napupuna pa rin nito. Bakit ganyang ka mag-ayos ng table napkin? Hindi pantay, minsang sabi nito, kahit halos eksaktong sukat naman ang pagkakalatag. Kahit pa nakakainis ang ganoong trato, pinipili ni Liza na magtimpi. Alam niyang kung sasagot siya, mas lalo lang lalaki ang issue. Sa tuwing may ganitong pangyayari, lagi niyang iniisip ang payo ng kanyang ama. Anak, sa trabaho, hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng palaban. Minsan, mas mabuting manahimik at patunayan na lang sa gawa. Hindi rin nakakatulong na tila may paboritong ibang staff si Miss Clarice. Kapansin-pansin na mas magaan ang pakikitungo nito kina Jenny at Marco, na madalas ay nabibigyan ng mas magaan na shift at hindi kasing dami ng tables na inaasikaso ni Liza. Isang gabi, habang nag-aayos sila sa kitchen area, napansin ni Maricel ang tila pagkabagsak ng balikat ni Liza. Hoy, wag mong dibdibin masyado. Ganyan talaga yun kay Jenny at Marco. Matagal na yan dito.
Halos parang barkada na nila si Clarice. Ngumiti lang si Liza, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang doble ang effort na kailangan niyang gawin para lang mapansin bilang maayos na empleyado. Bukod sa pressure mula sa supervisor, kailangan ding harapin ni Liza ang pisikal na pagod. Madalas ay straight 8 hours siyang nakapaa sa mataas na sapatos na required sa uniform. Walang oras halos para maupo. May mga gabi na pag-uwi niya sa inuupahang kwarto, namamanhid ang binti at balikat niya. Minsan ay sumasabay pa ang sakit ng ulo mula sa ingay at dami ng order na kailangan tandaan. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Lagi niyang iniisip na bawat araw sa trabaho ay hakbang papalapit sa kanyang mga pangarap. Isang hapon, habang break time, dumating ang tawag mula kay Mang Ben. "Kumusta ka na dyan, anak?" Tanong nito. "Okay lang po, tay. Medyo mahirap kasi mahigpit ang supervisor namin, pero kaya naman po." Sagot ni Liza habang umiinom ng tubig. "Natural lang yan, anak. Hindi mo sila mapipili, pero mapapakita mo sa kanila na kahit anong ilagay sa'yo, kakayanin mo," payo ni Mang Ben. Sa tinig ng ama, naramdaman niya ang lakas ng loob na kailangan niya para magpatuloy. May mga araw na kahit pagod at inis, pinipili ni Liza na ngumiti sa mga customer. Alam niyang mahalaga ang unang impresyon sa serbisyo at kung papatalo siya sa pagod o sama ng loob, maaapektuhan ang performance niya. Kaya kapag nasa harap ng mesa, todong ngiti siya, mahinahon ang tono ng boses at sinisigurong maayos ang lahat bago umalis. Habang tumatagal, natututo na rin siyang mas maghanda sa pagdating ng supervisor. Inaalam niya kung ano ang karaniwang pinuuna ni Miss Clarice at inuuna niyang ayusin iyon bago pa mapansin. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang nababawasan ang pagkakataong mapagalitan. Hindi man ito agad nagpapakita ng kabaitan, napapansin niyang mas kaunti na ang malamig na komentong natatanggap niya. Isang gabi bago matapos ang shift, nilapitan siya ni Maricel. "Alam mo, Liza, ibang klase ka. Hindi ka tulad ng iba na agad sumusuko pag tinatarayan ni Clarice. Ikaw, tahimik lang, pero gumagaling ka pa." Napangiti si Liza. "Siguro kasi iniisip ko, kung kakainin ako ng pride ko, wala akong mapapala. Mas mabuti nang patunayan ko na kaya ko." Sa puntong iyon, mas malinaw kay Liza na ang trabaho sa lungsod ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa utos at paggawa ng tama. Ito rin ay tungkol sa tibay ng loob, pagpapasensya at kakayahang mag-adjust sa iba't ibang klase ng tao, kahit paminsan ay hindi makatarungan ang trato sa iyo. Alam niyang marami pa siyang pagdadaanan, pero tiwala siya na bawat araw ay magdadala sa kanya ng panibaging lakas at karanasan na magagamit niya sa hinaharap. Sa likod ng kanyang isip, hindi niya alam na ang lahat ng ito, ang pagtitiis, ang mga pagsubok, at ang disiplina ay paghahanda sa mas malaking kaganapan na paparating, isang pangyayaring mag-uugnay sa kanya sa taong magbabago sa takbo ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Maalinsang ang hapon iyon at puno ang restaurant ng mga customer na halatang galing sa kani-kanilang opisina. Maingay ang kaluskos ng kubyertos at mahina ang tulog ng jazz music sa background, habang abala ang mga waiter at waitress sa paglabas-pasok mula sa kusina. Kabilang sa mga bagong dating ay isang lalaki na halatang hindi ordinaryong customer. Matangkad, maayos manamit, at may suot na mamahaling relong kumikislap kapag tinatamaan ng ilaw. Tahimik siyang naglakad papasok, para bang walang ibang iniintindi kundi ang sarili niyang iniisip. Umupo siya sa mesa number 7, isang mesa sa may gilid na may magandang tanawin ng labas. Napansin agad ni Liza ang presensya nito. Hindi siya dahil sa gwapo ito o may dating, kundi dahil kakaiba ang aura ng lalaki. Parang mabigat ang iniisip. Nilapitan niya ito, bitbit ang menu at ngumiti ng magalang. "Magandang hapon po, sir. Ito po ang aming menu. Baka gusto niyo pong umorder ng inumin habang naghihintay." Wika niya. Nagangat ng tingin ng lalaki, saglit siyang tiningnan at saka bahagyang ngumiti. "Water lang muna please," mahinang sabi nito. Habang nag-aasikaso si Liza sa ibang mesa, napansin niyang hindi agad tinitingnan ng lalaki ang menu. Nakatingin lang ito sa kawalan, tila ba abala sa pag-iisip.
Maya-maya, tinawag siya nito. "Miss, pwedeng mag-recommend ka ng bestseller dito?" Tanong ng lalaki. Agad namang nagbigay si Liza ng ilang opsyon at sa huli, umorder ito ng isang main course at dessert. Lumipas ang halos 30 minuto. Natapos ang pagkain ng lalaki. Habang nilirigpit ni Liza ang dessert plate, napansin niyang tila may bahagyang pagkabalisa sa mukha nito. "May problema po ba?" "Sir?" Maingat niyang tanong. Huminga ng malalim ang lalaki bago sumagot. "Actually, naiwan ko ang wallet ko sa kotse. At sa totoo lang, nakaparada ito medyo malayo. Wala akong dalang kahit barya ngayon." Bahagyang napanganga si Liza. Alam niyang hindi maliit ang bill ng kinain nito at kung ibang customer yun, baka mainit ang ulo ng manager nila. Ngunit imbes na magatubili, agad siyang nagsalita. "Sir, okay lang po. Ako na po muna ang bahala sa bill ninyo. Hindi naman po ganun kalaki para sa akin." Nagulat ang lalaki sa kanyang sinabi. "Sigurado ka? Hindi mo naman ako kilala?" Ngumiti si Liza. "Minsan po, mas mabuting magtiwala muna kaysa magduda agad. Alam ko pong babayaran niyo rin ito." Tinawag ni Liza ang cashier at kinuha mula sa sarili niyang pitaka ang bayad. Hindi niya inalintana na halos kalahati iyon ng daily wage niya. Para sa kanya, mas mahalaga ang makatulong kaysa sa kabigatan ng gastos. "Salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo." Wika ng lalaki habang nakatingin sa kanya na parang may halong paghanga at pagtataka. "Wala pong problema, sir. Magandang araw na lang po sa inyo." Sagot ni Liza bago siya bumalik sa ibang mesa. Habang palabas ang lalaki, lumingon ito sandali at muling tiningnan si Liza na abala na naman sa pag-aasikaso sa ibang customer. Hindi na sila muling nag-usap ng gabing iyon. Ngunit hindi alam ni Liza na ang simpleng kabaitan na ipinakita niya sa estranghero sa mesa number 7 ay mag-iiwan ng marka sa isip nito. Pagkatapos ng shift, habang nagbibilang siya ng sukli sa cashier, lumapit si Maricel. "Uy, nakita ko kanina yung ginawa mo sa mesa number 7. Binayaran mo talaga yung bill? Grabo ka, ang bait mo." Napangiti lang si Liza. Ayoko namang mapahiya yung tao, lalo na't halata namang bisente at walang masamang intensyon. Paano kung scammer lang yon? Usisa ni Maricel. "Wala, at least alam kong tumulong ako ng walang hinihintay kapalit," sagot ni Liza at nagpatuloy sa ginagawa. Pag-uwi niya sa maliit na kwarto, inisip niya sandali ang nangyari. Naalala niya ang mukha ng lalaki. Malinis, maayos, ngunit tila may mabigat na dinadala. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang magtatagpo pa ulit ang landas nila. Itinabi niya ang ideya at ipinagpatuloy ang kanyang gabi. Iniisip na isa lamang iyon sa maraming araw niya sa trabaho. Sa kabilang banda, habang nakasakay sa anyang sasakyan, tahimik na nakatingin sa dashboard ang estranghero. Binubuo niya sa isip kung paano niya mababayaran ang kabaitan ng waitress na iyon. Hindi niya alam ang pangalan nito, pero malinaw sa kanya ang itsura ng ngiti at ang simpleng paraan ng pakikipag-usap nito. Sa isip niya, bihira na ang ganitong tao, yung may malasakit kahit walang personal na dahilan para tumulong. Kinabukasan, magpapatuloy si Liza sa kanyang trabaho. Walang kamalay-malay na nagsimula na ang isang kwento na mag-uugnay sa kanya sa isang mundo na hindi niya kailanmang inakalang kanyang papasukin. Isang kwento na magsisimula sa simpleng kabutihang loob sa mesa number 7. Makalipas ang 2 araw mula nang bayaran ni Liza ang bill ng estranghero sa mesa number 7, abala siya sa paghahanda ng mga mesa para sa lunch rush. Habang inilalagay niya ang mga kubyertos at table napkin, napansin niyang may pumasok na pamilyar na figura. Sa una, hindi siya sigurado, pero nang mag-angat ito ng tingin at magbigay ng magaan ng ngiti, agad niyang nakilala ang lalaki, ang estranghero na tinulungan niya noon. Lumapit ito sa counter at tinanong ang cashier, "Nandito ba ngayon yung waitress na nag-serve sa akin last time? Yung nagbayad ng bill ko?" Nasa malapit lang si Liza at narinig ang usapan, kaya agad siyang tumungo sa counter. "Ako po yun, sir. Magandang tanghali." Bati niya, bahagyang nahihiya. Ngumiti ang lalaki at iniabot ang sobre na may lamang pera. "Ito yung pambayad sa bill na binayaran mo para sa akin. May konting sobra bilang pasasalamat."
Nagulat si Liza at mabilis na umiling. Hindi na po kailangan ng sobra, sir. Ginawa ko lang po yun dahil ayoko kayong mapahiya. Hindi po ako tumulong para may kapalit. Napatingin ang lalaki. Tila lalong humanga. Bihira na ang katulad mo, anito. Kung ganun, tatanggapin mo na lang sana para hindi mo isipin na may utang ka pa sa akin. Pero kung ayaw mo ng sobra, kunin mo lang ang eksaktong halaga. Sa huli, tinanggap ni Liza ang bayad at muling nagpasalamat. Salamat po sa pagbabalik. Wala po yun, maliit na bagay lang. Habang naghihintay ng order, napansin ni Liza na nakatingin sa kanya ang lalaki. Tila sinusuri ang bawat kilos. Hindi niya yun gaanong pinansin at ipinagpatuloy ang trabaho. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang pagkain ng lalaki at personal niyang inilapag iyon sa mesa. "Enjoy your meal, sir," wika niya, at muling ngumiti. "Salamat, at kung pwede, tawagin mo na lang ako sa pangalang Daniel," sagot nito. Sa buong oras na kumakain si Daniel, wala silang masyadong palitan ng salita. Ngunit sa tuwing mapapatingin siya kay Liza, laging may bahagyang ngiti sa kanyang labi na para bang gusto niyang magsimula ng usapan, ngunit pinipili niyang wag pa. Nang matapos ang pagkain, lumapit si Liza upang kunin ang pinggan. "Salamat ulit, Miss Liza," sabi ni Daniel, na tila ba sinadyang alamin ang pangalan niya mula sa nameplate sa uniforme. "Wala po yon, sir. Daniel. Magandang araw po," sagot ni Liza at muling bumalik sa ibang gawain. Hindi na siya nagtanong pa kung anong trabaho o saan nakatira ang lalaki. Para sa kanya, isa lang itong kliyente na nagkataong tinulungan niya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naisip niyang bihira na ring makita ang ganitong uri ng pasasalamat mula sa mga customer. Kinagabihan habang naglalakad pa uwi, naalala niya ang kanilang maikling usapan. Bakit kaya parang may kakaiba sa kanya? Hindi siya tulad ng ibang kliyenteng dumadaan lang. Bulong niya sa sarili. Ipinaggibit balikat niya ito at inisip na isa lang itong magandang alaala sa mahabang listahan ng kanyang karanasan sa trabaho. Sa kabilang dako, habang sakay ng kanyang sasakyan, nakatingin si Daniel sa labas ng bintana. Naalala niya ang simpleng kabaitan ni Liza, ang walang pag-aalinlangang tulong sa isang taong hindi niya kilala. Sa isip niya, hindi iyon basta mababayaran ng pera. Para sa kanya, iyon ay tanda ng tunay na malasakit. Isang bagay na bihira niyang makita sa mundong ginagalawan niya. Kinabukasan, nagpatuloy si Liza sa kanyang trabaho na parang walang nangyari. Ngunit may napansin si Maricel na hindi niya maiwasang banggitin. "Uy, parang may kilig sa ngiti mo ngayon na." Biro nito habang nag-aayos sila ng mga baso sa bar counter. "Wala, ano ka ba?" sagot ni Liza sabay tawa. "Kliyente lang yun, wala namang spesyal." Pero sa totoo lang, may kakaibang saya sa puso niya. Hindi dahil sa pera o pasasalamat, kundi dahil sa pakiramdam na may na-touch siyang buhay kahit sa maliit na paraan. Makalipas ang ilang araw, muling pumasok si Daniel sa restaurant. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumiretso sa mesa. Lumapit siya kay Liza habang abala ito sa pag-aayos ng cutlery. "Magandang hapon, Liza." "Wala lang. Gusto ko lang magpasalamat ulit. Alam kong maliit lang yung ginawa mo para sa'yo, pero para sa akin, malaking bagay yun." Wika nito. "Wala pong anuman, Daniel. Basta alam kong kaya kong tumulong, gagawin ko," sagot niya. Napangiti si Daniel, tumango, at umupo sa isang mesa na hindi sa kanya assigned. Pinabayaan na lang ito ni Liza at ipinasa sa ibang waiter ang pag-serve para makaiwas sa labis na atensyon mula sa iba pang staff. Ngunit hindi niya alam na sa mga simpleng pagkikita nila, may mabubuong koneksyon na magbubukas ng mas malaking yugto sa kanyang buhay. Isang koneksyong magsisimula sa simpleng pasasalamat at hahantong sa mas malaking kwento na hindi niya inaasahan. Sa ngayon, para kay Liza, sapat na ang kaalaman na nakatulong siya at nakilala ang isang taong marunong magpahalaga. Samantalang para kay Daniel, yun ay unang hakbang sa isang mas personal na interes na ayaw pa niyang ilantad. Makalipas ang halos isang linggo mula sa huling pagkikita nila ni Daniel,
dumating ang isang Miyerkules na tahimik ang restaurant sa unang bahagi ng araw. Kakaunti lang ang mga customer, karamihan ay regular na kumakain doon. Abala si Liza sa pag-aayos ng condiment sa mga mesa nang mapansin niya ang isang lalaking nakasuot ng dark blue polo at maayos na slacks na pumasok sa pintuan. Kilala niya ang tindig at lakad nito kahit hindi niya nakikita agad ang mukha. Si Daniel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakarating sa oras kung kailan nandun si Liza. Day off ni Liza noon at ang nakatalada sa shift ay si Maricel. Ayon kay Maricel, nang pumasok si Daniel, diretso itong naghanap sa kanya. "Excuse me, nandito ba si Liza ngayon? Yung waitress na tumulong sa akin last time?" Tanong nito habang nakatayo sa counter. Sumagot si Maricel, "Ay sir, day off po niya ngayon. Pero baka bukas nandito na po ulit." Kita raw sa mukha ni Daniel ang bahagyang pagkadismaya, ngunit agad din siyang ngumiti at nagpasalamat. Sa halip na umorder ng meal, kape lang ang ininom niya. Habang nagbabayad sa cashier, iniabot niya ang isang maliit na sobre. "Pakiabot po kay Liza ito please. Sabihin ninyo nakita ko siya bilang isang taong may magandang puso. Gusto ko lang magpasalamat." Ang cashier na si Paulo ay kinuha ang sobre at maingat na itinabi sa ilalim ng drawer kung saan inilalagay ang mga resibo. Dahil sa dami ng orders at trabaho, nakalimutan itong ibigay kay Liza kinabukasan. Ang sobre ay nanatiling nakabaon sa mga papel na hindi agad napapansin. Ilang araw ang lumipas, walang kaalam-alam si Liza na bumalik pala si Daniel para hanapin siya. Tuloy-tuloy lang siya sa trabaho, nag-aasikaso ng mga customer, nakikipagbiruan sa mga kasamahan at patuloy na tinatanggap ang mahigpit na pagtutok ni Miss Clarice. Isang gabi, habang sila ni Maricel ay nagliligpit ng mesa matapos magsara, nabanggit bigla ni Maricel ang nangyari. "Alam mo ba, bumalik si Daniel noong isang araw. Hinahanap ka. Day off mo nun." Napalingon si Liza, may halong gulat at pagtataka sa mukha. "Talaga? Bakit daw?" Umiling si Maricel. Hindi na siya nagkwento, basta iniwan niya yata ng mensahe para sa'yo. Kinabukasan, habang nasa break si Liza, nakita niya si Paulo na tila may naalala. "Ay, Liza, may iniwan nga pala sa'yo si Sir Daniel dati. Pasensya ka na, nakalimutan ko ibigay." Hinanap nito sa drawer ang sobre at iniabot sa kanya. Kinuha ni Liza yon, nagpasalamat at marahang binuksan. Sa loob, may nakalagay na business card na may pangalan, Daniel Vergara, CEO, DV Group of Companies. Walang ibang sulat kundi simpleng linya sa likod ng card. "Salamat sa kabutihan mo. Hindi ito nakakalimutan." Sandaling nanlaki ang mata ni Liza. CEO? Bulong niya sa sarili. Hindi siya makapaniwala na ang taong tinulungan niya ay may ganitong posisyon at yaman. Sa isip niya, mas lalo niyang naisip na tama ang ginawa niyang hindi tinanggap ang sobrang bayad noon. Hindi dahil ayaw niya sa pera, kundi dahil mas gusto niyang manatiling tapat sa sarili niyang prinsipyo. Ilang araw pa ang lumipas at hindi bumalik si Daniel. Ngunit naiwan sa isip ni Liza ang posibilidad na magtagpo pa silang muli. Hindi niya alam kung dapat ba niyang maging excited o kabahan. Ang alam lang niya, sa mga sandaling iyon, nagkaroon siya ng kakaibang respeto sa taong iyon. Hindi dahil sa titulo nito bilang CEO, kundi dahil sa paraan nitong magpahalaga sa kabutihang ginawa sa kanya. Samantala, sa panig ni Daniel, nanatili sa kanyang isipan ang mukha ni Liza at ang simpleng ngiti nito habang tinutulungan siya. Sa gitna ng abalang mundo ng negosyo, bihira na siyang makatagpo ng taong handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Dahil dito, napagdesisyonan niyang babalik muli sa restaurant, ngunit sa tamang oras kapag sigurado siyang naroon si Liza. Para kay Liza, ang mga sumunod na araw ay tila normal lang, ngunit sa ilalim ng mga iyon ay may nakatagong tensyon. Ang ideya na may isang taong kilala sa mataas na lipunan ang muling magbabalik sa kanyang mundo. Sa ngayon, hindi pa niya alam kung anong landas ang tatahakin ng kanilang muling pagkikita. Pero alam niyang magsisimula ito mula sa isang lihim na pagbabalik
na halos hindi niya nalaman sa oras. Isang Sabado ng hapon, habang nagpapahinga si Liza mula sa maghapong trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mang Ben. Malamig ang simoy ng hangin sa baryo na naririnig niya sa kabilang linya. At kahit ilang buwan na rin mula nang huli silang nagkita, ila parang kahapon lang, nang iwan niya ang kanilang tahanan upang mangarap sa lungsod. Anak, bungad ng ama, baka sa susunod na linggo, magkita tayo riyan sa Maynila. May lakad kasi ako sa kumpanya at may inaasikaso akong papeles. Agad na ngumiti si Liza. Talaga po, Tay? Dito na lang kayo tumuloy sa inuupahan kong kwarto para tipid sa hotel. Tumawa si Mang Ben sa kabilang linya. Naku, baka masikip dyan sa'yo. Ayos na ako sa staff house ng kumpanya, pero salamat sa alok. Habang nag-uusap, nabanggit ni Mang Ben ang tungkol sa kanyang pinagtatrabahuhan. Alam mo, anak, ang CEO namin halos hindi namin nakikita sa personal. Pero sabi ng mga matagal na sa kumpanya, mabait daw yon. Yung tipong kaya niyang makipag-usap sa driver o janitor na parang ka-level lang. Napangiti si Liza. Parang bihira na po ang ganun, Tay. Karamihan kasi ng mayayaman, mahirap lapitan. Tumango ang ama, kahit hindi nakikita. Ramdam sa boses niya ang respeto sa taong iyon. Sa isip ni Liza, unti-unting nabubuo ang imahe ng isang malaking kumpanya. Malawak na gusali, maraming empleyado, at masalimuot na galaw ng negosyo. Hindi niya iyon masyadong iniisip noon, pero ngayong alam niyang naroroon ang ama niya, may kaunting kuryosidad siyang nadarama. Gayunpaman, mas inuuna pa rin niya ang mga gawain sa restaurant. Sa ngayon, iyon ang mundong ginagalawan niya. Makalipas ang ilang araw, habang nasa break si Liza, napag-usapan nila ni Maricel ang tungkol sa mga kumpanya sa Maynila. Alam mo ba, Maricel, malaki daw ang kumpanya ng tatay ko, pero hindi ko pa siya nakikita umunta sa mismong opisina kasi laging sa field siya. Sagot ni Maricel, baka naman malaki nga, baka international pa. Malay mo, ma-meet mo rin yung CEO nila. Napatawa si Liza. Ay, hindi ko naman trip makipag-meet sa ganon. Hindi ako sanay sa mundo nila. Pero lingid sa kaalaman niya, ang CEO na iyon ay ang parehong taong nakilala niya bilang si Daniel, ang lalaking tinulungan niya sa restaurant, nang hindi niya alam ang pagkatao nito. At habang patuloy siyang nagtatrabaho, lalong umiikot ang kapalaran upang magtagpo muli ang kanilang landas sa mas malinaw at personal na paraan. Isang gabi, tumawag ulit si Mang Ben. Anak, may mga bagong proyekto ang kumpanya, kaya medyo abala ang lahat. Pero kung sakaling ma-meet mo yung mga tao roon, magalang ka lang at maging totoo sa sarili mo. Yun ang gusto ng boss namin. Naisip ni Liza, kung totoo nga iyon, mabuti pala talagang tao ang CEO nila. Pero hindi niya alam na ilang linggo mula ngayon, makikita niya ito ng harap-harapan at sa paraang hindi niya inaasahan. Para sa kanya, normal lang ang mga araw. Trabaho, uwi, minsan simpleng gala sa palengke o simbahan. Ngunit sa likod ng simpleng rutina na yun, nakahanda na ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang koneksyon sa malaking kumpanyang may kinalaman sa kanyang ama at ang taong magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang kinabukasan. Isang malamig na hapon, abala si Liza sa pag-aayos ng mga order sa isang mesa nang biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok ang isang pamilyar na presensya. Maayos ang suot, may kumpiyansang dalang hindi mayabang at may ngiting parang may lihim na gustong sabihin. Saglit siyang natigilan nang makita ang lalaki, si Daniel. Sa dami ng customer na dumaan sa restaurant mula noong huli nilang pagkikita, hindi niya inasahan na babalik ito. Lumapit si Daniel sa front counter at tila hinahanap ng mata niya si Liza. Nang magtagpo ang kanilang paningin, ngumiti ito at bahagyang kumaway. Magandang hapon, Liza. Naalala mo pa ba ako? Biro ni Daniel habang papalapit sa mesa kung saan siya itinalaga. Hindi napigilang ngumiti ni Liza. Siyempre naman, sir. Daniel, paano ko malilimutan? Sagot niya, sabay abot ng menu. Habang iniisa-isa ni Daniel ang listahan ng pagkain, nagtanong ito.
Mayroon bang bago sa menu? Ikaw na mag-recommend sa akin, alam ko magaling ka dyan. Bahagyang natawa si Lisa at nagbigay ng ilang opsyon. Kung gusto mo po ng something light, meron kaming grilled salmon. Pero kung medyo heavy, our steak is a customer favorite. Pinili ni Daniel ang steak at isang glass ng iced tea. Habang naghihintay, bahagya silang nag-usap. Hindi pa rin ipinakikilala ni Daniel ang sarili niyang propesyon o koneksyon sa ama ni Liza. Pero malinaw na interesado ito na makilala pa siya. Kumusta ang trabaho? Mukhang sanay ka na, tanong ni Daniel. Medyo, pero marami pa ring challenges, lalo na't mahigpit ang supervisor namin, sagot ni Liza. Sabay ngiti na parang ayaw nang mag-elaborate pa. Nang dumating ang order, personal itong inihain ni Liza. Enjoy your meal, Daniel, wika niya. Habang kumakain, napansin niyang paminsan-minsan ay nakatitig ito sa kanya, na para bang sinusubukang basahin ang iniisip niya. Nang matapos si Daniel, tinawag niya si Liza upang magbayad. Kinuha nito mula sa pitaka ang bayad para sa meal at kasabay nito ay iniabot ang sobra bilang tip. Agad umiling si Liza. Hindi ko matatanggap yan. Okay na po yung meal payment. Ngunit pinilit siya ni Daniel. Hindi ito sohol o kapalit. Just think of it as a thank you for your great service. At para doon sa unang tulong na ginawa mo para sa akin. Matagal siyang tumingin kay Daniel bago kinuha ang sobra. Ngunit malinaw na may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mukha. Bago umalis, tumayo si Daniel at nagsabi, Liza, after your shift, baka pwede tayong magkape. Gusto ko lang makilala ka pa bilang kaibigan. Napatigil si Liza, nag-iisip kung dapat bang pumayag. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Lalo na't alam niyang may mga mata sa restaurant na laging handang magulat ng chismis. Siguro next time na lang, Daniel. Medyo pagod na rin ako after work. Mahinahong sagot niya. Tumango si Daniel, tinanggap ang sagot at bago tuluyang lumabas ay nag-iwan ng isang ngiti na tila nagsasabing hindi iyon ang huling pagkakataon. Pagbalik ni Liza sa counter, agad siyang biniro ni Maricel. Uy, close na kayo ah. Baka bukas may coffee date na kayo. Natawa si Liza pero agad ding umiling. Wala yun. Friendly lang siya. Besides, customer pa rin siya at trabaho ko pa rin ang priority. Sa labas ng restaurant, habang papalayo si Daniel, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang dahan-dahan niyang nabubuo ang koneksyon na matagal na niyang gusting simulan mula noong unang beses na makita ang waitress na yon. Para kay Liza, isa lamang itong normal na araw na may bumalik na customer. Para kay Daniel, ito ay isang hakbang palapit sa isang planong hindi pa niya binubunyag. Mabilis lumipas ang mga araw at sumapit ang linggong sinabi ni Mang Ben na may aasikasuhin siya sa Maynila. Sa umaga ng kanyang biyahe, tumawag siya kay Liza upang ipaalam na nasa terminal na siya at malapit nang umalis. Anak, baka mamaya magkita tayo pagkatapos kong magpunta sa opisina. Libre ka ba sa hapon? Tanong ni Mang Ben. Tumingin si Liza sa schedule board ng restaurant. Naku tay, duty po ako hanggang gabi. Pero kung gusto nyo, mag-coffee tayo dito sa restaurant pagkatapos ng trabaho ko. Ako na rin po mag-o-order para sa inyo. Pagdating ng hapon, abala si Liza sa pag-aasikaso ng mga customer nang makita niya sa pinto ang kanyang ama. Bit-bit ang lumang leather bag nito. Agad siyang lumapit at mahigpit na niyakap si Mang Ben. Tay, ang saya ko pong makita kayo dito, wika niya habang nakangiti. Umupo si Mang Ben sa isang mesa malapit sa bintana at kahit halata ang pagod sa biyahe, bakas din ang kasabikang makasama ang anak. Habang nag-uusap sila, dumating si Maricel, dala ang 2 tasa ng kape at isang maliit na plato ng ensaymada. Para po sa inyo, Mang Ben, treat po ni Liza, sabi ni Maricel bago bumalik sa counter. Salamat anak, parang kahapon lang nung ikaw ay nandito pa sa probinsya, ngayon busy ka na rito. Komento ni Mang Ben habang inaayos ang tasa ng kape. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas muli ang pinto ng restaurant. Pumasok si Daniel, naka-dark tailored suit at may dalang maliit na leather folder.
Karaniwan niyang presensya ay hindi nakakapukaw ng masyadong atensyon sa ibang customer. Pero para kay Liza, tila biglang bumagal ang oras nang makita siya. Agad siyang lumapit upang batiin ito. "Magandang hapon, Daniel. Mesa po ulit para sa inyo?" Ngumiti si Daniel, ngunit bago siya sumagot, napansin niya ang lalaking katabi ni Liza. Saglit siyang natigilan at may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. "Liza, siya ba ang tatay mo?" tanong ni Daniel habang nakatingin kay Mang Ben. "Opo," sagot ni Liza, medyo nagtataka. "Tay, siya po si Daniel, customer namin." Tumayo si Daniel at iniabot ang kamay kay Mang Ben. "Magandang hapon po, Mang Ben," sabi niya na may malalim na respeto. Napatitig si Mang Ben at may halong pagtataka. "Daniel, ikaw pala yan. Hindi ko akalaing makikita kita rito." Sa tono ng boses ng ama, halata ang pagkakakilala. "Magkakilala po kayo?" tanong ni Liza na gulong-gulo na sa sitwasyon. Ngumiti si Daniel. "Oo, anak mo pala si Liza. Siya ang driver namin sa kumpanya. Maraming taon na kaming magkasama sa trabaho." Para bang biglang lumiwanag sa isipan ni Liza ang mga piraso ng puzzle, ang malaking kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama, ang CEO na sinasabi nitong bihira makita, at si Daniel na matagal na niyang tinulungan nang hindi alam ang kanyang tunay na katayuan. "CEO ka pala?" Mahina ngunit malinaw na sambit ni Liza. Tumango si Daniel, bahagyang nahihiya. "Oo, pero sana hindi magbago ang pakikitungo mo sa akin. Gusto kong manatili itong simple, gaya ng unang pagkakilala natin." Nagpatuloy sila sa masayang pag-uusap. Ikinuwento ni Daniel kung paano niya nakilala si Mang Ben, kung paanong sa dami ng taong nakapaligid sa kanya sa opisina, isa si Mang Ben sa iilang pinagkakatiwalaan niya. "At ngayon, nakilala ko rin ang anak mo, at sa kakaibang paraan pa," biro ni Daniel. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Liza ang maghalo-halong emosyon, gulat, tuwa at kaunting kaba. Naiisip niya kung ano ang maaaring mangyari ngayon na nalaman niyang konektado pala si Daniel sa pamilya niya sa mas malalim na paraan kesa sa pagiging simpleng customer. Ngunit sa halip na mabigatan sa ideya, pinili niyang i-enjoy ang pagkakataong magkakasama sila ng ama at ni Daniel sa iisang mesa. Makalipas ang halos isang oras, kinailangan ng bumalik ni Daniel sa opisina. Bago siya umalis, nagpasalamat ito kay Liza. "Salamat sa kape at sa magandang usapan. At salamat din sa kabutihang ginawa mo noong araw na iyon. Hindi ko yon malilimutan." Tumango lang si Liza, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang araw na iyon ay magsisilbing simula ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay. Kinabukasan, tila iba ang pakiramdam ni Liza habang papasok sa trabaho. Hindi niya maalis sa isip ang nangyari kahapon, ang pagkikita ng kanyang ama at ni Daniel, at ang revelasyong CEO pala ito ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Mang Ben. Parang biglang naging mas komplikado ang mga bagay-bagay. Hindi na lang simpleng customer si Daniel, at hindi rin basta-bastang tao ang kanyang tinulungan noon. Pagdating niya sa restaurant, agad siyang pinalot ng ingay at amoy ng nilulutong pagkain. Ngunit kapansin-pansin na parang may mga matang sumusunod sa kanya. Habang nag-aayos siya ng mesa, nilapitan siya ni Maricel na may nakakalokong ngiti. "Liza, nakita nga daw kahapon nakausap si Daniel, at si tatay mo pa kasama mo. Totoo bang boss siya ng tatay mo?" Hindi alam ni Liza kung paano sasagutin iyon nang hindi magdadagdag sa chismis, kaya ngumiti lang siya. "Oo, pero wala namang espesyal. Nagkakilala lang sila dito sa restaurant." Pero hindi pala si Maricel lang ang nakapansin. Sa di kalayuan, si Miss Liris ay nakatayo, nakatingin sa kanila habang may nakataas na kilay. Nang magkasalubong ang kanilang tingin, nagsalita ito sa malamig na tono. "Liza, baka nakakalimutan mo. Trabaho mo ang asikasuhin ng customer, hindi ang makipag-close sa kanila." Napalunok si Liza at mahinahong sumagot. "Opo ma'am, ginagawa ko lang po ang tungkulin ko." Pero ramdam niya ang tila mas matinding higpit ng supervisor niya mula nang makita itong nakikipag-usap kay Daniel
Habang patuloy ang araw, naramdaman ni Liza na parang mas mahirap ang mga trabahong ibinibigay sa kanya. Mas maraming mesa ang kanyang hinahawakan, mas mahaba ang oras ng pagtayo, at mas madalas siyang mapuna sa maliliit na bagay. Hindi niya maiwas ang isipin kung may kinalaman ba ang lahat ng ito sa tsismis na kumalat na may koneksyon siya sa isang mayamang customer. Sa gitna ng kanyang pagod, muling bumalik sa restaurant si Daniel makalipas ang 2 araw. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at slacks. Mas relax ang itsura kaysa dati. Nang makita siya ni Liza, mumiti ito at lumapit sa mesa kung saan siya naka-assign. "Magandang hapon, Liza. Kumusta ka?" Medyo naiilang si Liza pero pinili pa ring mumiti. "Maayos naman po. Kayo po?" Sagot ni Daniel. "Okay din. Naisip ko lang dumaan para magkape. At gusto ko ring kumustahin kung ayos lang ba sa'yo ang nangyari nung huli tayong nagkita. Hindi ko alam kung nailagay kita sa alanganin." Umiling si Liza. "Wala po yun. Natutuwa nga ako na kilala niyo si tatay. Pero hindi ko rin po maitatanggi na medyo nahihiya ako. Alam niyo naman, magkaiba ang mundo natin." Tumingin si Daniel ng seryoso. "Kung may mga taong magsasabi ng kung ano-ano, hayaan mo sila. Ang alam ko lang, may respeto ako sa iyo at sa tatay mo." Hindi na napigilan ni Liza na magtanong, "Daniel, bakit po kayo? Parang laging bumabalik dito. Hindi po ba marami kayong ibang pwedeng puntahan?" Napangiti si Daniel. "Siguro dahil may isang tao dito na gusto kong makilala pa ng mas mabuti." Saglit na napatigil si Liza. Hindi alam kung paano tatanggapin ang sinabi nito. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagbisita ni Daniel. Minsan, simpleng kape lang ang uorderin nito at uupo sa sulok habang inaasikaso ni Liza ang ibang mesa. Kapag may pagkakataon, mag-uusap sila sandali, laging magaan at walang pilit. Ngunit kapansin-pansin na mas tumitindi ang usiserang pingin ng ibang staff at may ilan nang nagsisimulang magbiro ng may halong panunukso. Isang gabi matapos ang shift, naglakad si Liza pauwi habang iniisip ang lahat. Totoo, may respeto at kabutihang ipinapakita si Daniel. Pero hindi niya alam kung saan patutungo ang lahat ng ito. May kaba sa dibdib niya. Hindi lang dahil sa posibleng maling akala ng mga tao, kundi dahil sa unti-unting paglapit ni Daniel sa kanyang perso. Sa kabilang banda, hindi niya rin maikakalila na may bahagi sa kanya na naaaliw sa presensya ni Daniel. Hindi bilang CEO o boss ng kanyang ama, kundi bilang isang tao na marunong magpahalaga sa kabutihan. Sa puntong iyon, malinaw kay Liza na magsisimula na ang mas masalimuot na yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na puno ng tanong, pag-aalinlangan at mga desisyong hindi na basta-basta. Isang maaliwalas na hapon, kakaunti lang ang customer sa restaurant, kaya mas magaan ang kilos ni Liza. Abala siya sa pag-aayos ng mga dessert plates nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Sa pagkakataong ito, may kasama siyang 2 lalaki na halatang mga empleyado rin, pawang naka-formal attire. Pumasok sila na parang galing sa isang mahalagang meeting. Ngunit si Daniel ay agad na nagtungo sa lugar kung nasaan si Liza. "Liza," bungad niya, may ngiti sa labi. "May sasabihin sana ako. Pwede ba kitang makausap sandali?" Bahagya siyang nagulat, ngunit tumango. "Sige po Daniel, sandali lang. Kukunin ko lang yung order ng mesa sa gilid." Pagkatapos niyang magdala ng inumin sa ibang customer, bumalik siya kay Daniel. Lumapit ito at nagsalita ng may kaswal ngunit seryosong tono. "Gusto sana kitang imbitahan kasama ang tatay mo sa isang dinner bukas ng gabi sa isang hotel malapit dito. May maliit akong gathering para sa ilang kaibigan at business partners at gusto kong makilala kanila bilang anak ng isa sa mga pinakarespetado kong empleyado." Sandaling napaisip si Liza. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng ganoong imbitasyon mula kay Daniel, lalo na sa isang formal na okasyon. "Daniel, baka hindi ako bagay sa ganoong event. Wala rin akong maisusuot na formal," mahina niyang sabi. Ngunit ngumiti lamang si Daniel. "Ako na ang bahala doon, basta pumunta kayo ni Mang Ben. Ang mahalaga, andun kayo." Kinagabihan,
Sa kanilang tawagan, ikinuwento ni Liza sa ama ang imbitasyon. Tay, iniimbitahan daw tayo ni Daniel bukas sa isang dinner. Hindi ko po alam kung bakit. Pero sabi niya gusto niya tayong makilala ng mga kaibigan at partners niya. Tahimik muna si Mang Ben bago sumagot. Anak, bihira lang mangyari yan. Kung totoo ang layunin niya, baka magandang pagkakataon ito para maipakita rin sa iba kung gaano mo ako pinagmamalaki bilang tatay mo. Kinabukasan, sinundo sila ng isang kotse mula sa kumpanya ni Daniel. Si Mang Ben ay nakabarong at maayos ang suot, habang si Liza naman ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng cream-colored dress na halatang bagong bili para sa okasyon. Habang nasa biyahe, ramdam ni Liza ang kaba. Tay, baka mapahiya po ako doon, bulong niya. Hindi anak, basta maging totoo ka lang. Yan ang pinakamahalaga, sagot ni Mang Ben. Pagdating nila sa hotel, sinalubong sila ng malalambot na ilaw at musikang jazz na tumutugtog sa background. Nasa isang function room ang okasyon at karamihan sa mga bisita ay naka-formal attire. Lumapit si Daniel sa kanila, nakangiting parang proud na proud. Welcome Mang Ben, Liza, buti at nakarating kayo. Inakay niya sila papunta sa isang mesa malapit sa harap, kung saan may ilang taong nakaupo na at naghihintay. Ladies and gentlemen, sabi ni Daniel habang pinapakilala sila, ito si Mang Ben, isa sa mga pinaka-maaasahan kong driver, at ang anak niyang si Liza na siguro'y hindi niyo alam ay may ginawang kabutihan sa akin na hindi ko malilimutan. Tumango ang ilan at ngumiti sa kanila, tila impressed sa ipinakilalang kwento. Habang tumatagal ang gabi, napansin ni Liza na pinapakilala siya ni Daniel sa halos lahat ng naroroon. This is Liza. She's a waitress in one of my favorite restaurants. Ani Daniel sa ilang business partners. Kahit nahihiya, magalang na nakikipag-usap si Liza at sinasagot ang mga tanong sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya maiwasang mamangha sa marangyang kapaligiran, ang mga chandelier na kumikislap, ang mamahaling kubyertos at ang iba't ibang putahe na parang hindi niya pa natitikman sa buong buhay niya. Sa gitna ng dinner, may sandaling magkasama silang nakatayo ni Daniel malapit sa balcony ng function room. Liza, wika nito, alam kong hindi ka sanay sa ganitong lugar, pero gusto kong makita mo na kahit gaano karangya o kataas ang posisyon ng tao, ang kabutihan at respeto ay walang pinipiling lugar, at nakita ko iyon sa iyo. Tumingin lang si Liza at mahinhong ngumiti. Salamat Daniel, hindi ko rin akalaing magkikita tayo ulit sa ganitong paraan. Pagkatapos ng event, bago sila umuwi, muling lumapit si Daniel sa kanila. Sana hindi ito ang huli. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa inyo at gusto kong maramdaman ninyo na hindi hadlang ang estado sa buhay para sa isang totoong pakikipagkaibigan. Habang pauwi sa sasakyan, ramdam ni Liza ang kakaibang pakiramdam sa puso niya. Alam niyang hindi ordinaryo ang gabing iyon at higit pa sa marangyang hapunan, naramdaman niyang unti-unti nang nagiging mas malinaw kung anong uri ng tao si Daniel. At kung bakit tila hindi pa rito nagtatapos ang ugnayan nila. Makalipas ang ilang linggo mula sa marangyang hapunan sa hotel, bumalik si Liza sa kanyang normal na ritmo sa trabaho. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit na kama sa inuupahang kwarto at nag-aayos ng mga gamit, tumunog ang kanyang telepono. Si Maricel ang tumawag, ngunit hindi para magkwento. Nagmamadali itong ibinigay ang balita. Liza, tumawag ang tatay mo sa restaurant kanina. Nasa ospital daw siya. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Anong ospital? Bakit hindi siya dumiretso sa akin? Agad niyang tinawagan ng ama at nalaman na dinala ito sa emergency room dahil sa pananakit ng dibdib habang nasa biyahe. Anak, okay lang ako. Sabi ng doktor, kailangan lang magpahinga. Mahinang sabi ni Mang Ben. Pero kahit ganun, halata sa boses nito ang panghihina. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa ospital, dala ang kaunting prutas at ilang gamit para sa ama. Nakita niya itong nakahiga, nakakabit ang swero at nakangiti pa rin sa kabila ng sitwasyon. Anak, bakit ka nag-absent? Hindi naman ito malala, biro ni Mang Ben. Umupo si Liza sa tabi ng kama. Tay, huwag na po kayong magpanggap.
Alam kong hindi kayo mahilig magreklamo pero seryoso to. Habang naroon siya, pumasok ang doktor at ipinaliwanag na kailangan ni Mang Ben ng ilang araw na pahinga at mga pagsusuri para masigurong walang malubhang problema sa puso. Agad na pumasok sa isip ni Liza ang gastusin. Kahit may kaunting ipon siya, alam niyang mauubos ito agad kung magtatagal ang gamutan. Paglabas ng doktor, biglang tumunog ang telepono ni Liza. Si Daniel ang nasa kabilang linya. "Liza, kumusta ka? Narinig ko mula sa isa sa mga driver na nasa ospital ang tatay mo. Anong nangyari?" Paliwanag niya ang sitwasyon at bago pa siya makatanggi, sinabi ni Daniel, "Pupunta ako dyan at huwag mong alalahanin ang bill. Ako na ang bahala." Hindi nagtagal, dumating si Daniel na may dalang bulaklak at prutas. Lumapit siya kay Mang Ben, ngumiti at sinabing, "Boss, kailangan mo lang magpahinga. Wala kang dapat alalahanin dito." Kitang-kita ni Liza ang pagluwag ng loob ng ama. Pero alam din niyang may mga taong sa probinsya at maging sa pamilya nila na baka mag-isip ng masama sa ganoong tulong. Pagkatapos ni Daniel umalis, nag-text ang isang tiyahin ni Liza mula sa probinsya. "Balita ko si Daniel ang nagbabayad sa ospital. Anak, baka may kapalit yan." Napahigpit ang hawak ni Liza sa telepono. Alam niyang walang masama sa intensyon ni Daniel, pero mahirap ipaliwanag yon sa mga taong mabilis humusga. Kinagabihan, habang nakaupo sa waiting area, kinausap siya ni Mang Ben. "Anak, hindi lahat ng tulong ay may kapalit. May mga aong tunay lang na may malasakit. Alam kong iniisip mo kung anong sasabihin ng iba, pero mas mahalaga ngayon ang kalusugan." Tumango si Liza. "Oo nga po, tay, pero sana maintindihan din nila na hindi lahat ng kabutihan may masamang motibo." Nang mangalabas si Mang Ben mula sa ospital matapos ang 3 araw, dinala muna siya ni Liza sa inuupahan niyang kwarto sa lungsod para makapagpahinga. Ipinangako niya sa sarili na magdodoble kayod para makatulong sa pagpapagamot at pagbili ng gamot ng ama. Ngunit alam niyang hindi niya magagawa iyon ng mag-isa, lalo na't limitado ang kanyang kita bilang waitress. Habang iniisip niya ang mga susunod na hakbang, dumating ang isang mensahe mula kay Daniel. "Kung kailangan mo ng mas stable na trabaho at mas malaking kita, sabihin mo lang sakin. Alam kong mahirap pagsabayin ang lahat." Binasa niya ito ng paulit-ulit. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumang-ayon agad o maghintay pa. Sa gitna ng mga pagsubok, mas naging malinaw kay Liza na nagsisimula ng mag-iba ang direksyon ng buhay niya. At hindi na siya sigurado kung handa na ba siyang tahakin ang bagong landas na iyon. Makalipas ang 1 linggo mula nang makalabas si Mang Ben sa ospital, bumalik na rin ito sa probinsya para magpahinga. Naiwan si Liza sa Maynila, patuloy sa pagtatrabaho sa restoran, ngunit mas mabigat na ngayon ang nasa isip niya. Habang nagliligpit siya ng mesa isang hapon, biglang pumasok si Daniel. Nakasuot ng simpleng puting polo at itim na pantalon. Hindi ito dumiretso sa mesa para umorder. Sa halip, lumapit agad sa kanya. "Liza, may ilang minuto ka ba para makausap ako?" Tanong nito, seryoso ang tono. Saglit siyang nagdalawang isip, ngunit nang makita niyang hindi gaanong abala ang dining area, pumayag siya. Nagpunta sila sa isang bakanteng mesa sa sulok. "Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon," panimula ni Daniel. "Kaya gusto kong alokin ka ng trabaho sa kumpanya. Personal assistant ko." Napatingin si Liza, gulat at nag-aalinlangan. "Daniel, hindi ko alam kung kaya ko yan. Hindi ako sanay sa corporate world. At baka isipin ng ibang tao kung ano-ano kapag tinanggap ko." Kumiti si Daniel, ngunit nanailing matatag ang boses. "Hindi mo kailangang matakot sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, alam mo ang sarili mong intensyon. Nakita ko kung gaano ka kasipag at kung paano mo alagaan ang tatay mo. Yun ang klase ng tao na gusto kong makasama sa trabaho." "Pero paano po kung hindi ko magampanan ng maayos? Baka mapahiya lang ako," sagot ni Liza. Halatang may kaba. "Wala kang dapat ipahiya," tugon ni Daniel. "Hindi ko hahayaang ilagay ka sa posisyon na hindi mo kayang gampanan. May training, may mga taong tutulong sa'yo. Ang kailangan lang ay ang tiwala mo sa sarili." Kinagabihan,
Kinausap niya ang ama sa telepono. Tay, inalok ako ni Daniel na maging personal assistant niya. Hindi ko alam kung tatanggapin ko. Baka iba ang isipin ng mga tao. Tahimik muna si Mang Ben bago sumagot. Anak, kung ang dahilan mo lang ay dahil sa takot sa sinasabi ng iba, hindi mo dapat sayangin ang oportunidad. Kung makakabuti sa buhay mo, subukan mo. Hindi lahat ng pagkakataon ay darating ulit. Buong gabi hindi makatulog si Liza. Naiisip niya ang posibilidad, mas malaking kita, mas stable na trabaho, at mas kakayahan para suportahan ang ama. Pero naiisip din niya ang mga magiging pagsubok, mga taong maghuhusga, bagong kapaligiran na hindi niya alam kung paano gagalawan, at ang posibilidad na hindi siya magtagumpay. Kinabukasan, bumalik si Daniel sa restaurant. Lumapit siya kay Liza na tila alam na ang magiging sagot nito. So, ano na? Tatanggapin mo ba? Huminga ng malalim si Liza at tumango. Oo, Daniel. Susubukan ko. Agad na lumiwanag ang mukha ni Daniel. Magpupisa ka sa Lunes. May magtuturo sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman. At tandaan mo, hindi kita pinili dahil sa awa. Pinili kita dahil alam kong kaya mo. Habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, magkahalong kaba at pananabik ang naramdaman ni Liza. Alam niyang sa pagpasok niya sa bagong mundo, magsisimula rin ang isang panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na puno ng oportunidad, ngunit may kasamang hamon na kailangang harapin ng buong tapang. Lunes ng umaga, maaga pa lang ay nasa harap na si Liza ng malaki at modernong gusali ng DV Group of Companies. Suot niya ang bagong biling corporate attire na pinautang sa kanya ni Daniel at dala niya ang maliit na bag na puno ng mga gamit na kakailanganin niya sa bagong trabaho. Habang nakatayo sa lobby, pakiramdam niya'y isa siyang isda na inilagay sa ibang dagat. Malamig ang hangin mula sa centralized aircon, makintab ang sahig, at pawang abala ang mga empleyado sa kani-kanilang gawain. Isang babaeng naka-pencil skirt at blazer ang lumapit sa kanya. Ikaw ba si Liza? Ako si Grace, sekretaryo ni Mr. Vergara. Ako ang mag-o-orient sa'yo. Magalang nitong sabi. Sumunod si Liza sa kanya patungo sa isang opisina sa ikalawang palapag kung saan ipinaliwanag ang kanyang magiging tungkulin. Pagtanggap ng tawag para kay Daniel, pag-ayos ng schedule nito, at pag-aasikaso sa ilang personal at business errands. Sa unang araw pa lang, naramdaman na niya ang kakaibang tingin mula sa ilang empleyado. May ilan na ngumiti, ngunit may ilan ding nagkakatinginan at nagbubulungan. Sa pantry, narinig niya ang dalawang babaeng nag-uusap habang nagtitimpla ng kape. Siya daw yung waitress na tinulungan ni boss dati, sabi ng isa. Ay kaya pala, biglang napasok dito. Siyempre, may koneksyon. Tugon ng isa pa, sabay tawa. Pinili ni Liza na ipagkibit-balikat iyon at mag-focus sa trabaho. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang mas mahirap ang sitwasyon kaysa inaakala niya. May mga pagkakataong hindi siya agad pinapansin kapag may tinatanong siya tungkol sa proseso. Minsan, may mga papeles na dapat dumaan sa kanya pero ibinibigay sa iba para lang masabi na hindi siya gumagana. Isang araw, habang nag-aayos siya ng file sa desk ni Daniel, dumating si Clara, isa sa mga senior assistants. Liza, hindi lahat ng trabaho rito ay basta-basta. Dapat alam mo kung paano makihalubilo. Kasi hindi lahat dito masaya na andito ka. Madiin nitong sabi. Tumingin lang si Liza at magalang na sumagot. Salamat sa paalala. Sisikapin kong matuto at gawin ng tama ang trabaho ko. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ng ilan, may mga katrabaho ring nagpapakita ng suporta. Si Grace, na siyang nag-orient sa kanya, ay palaging handang tumulong kapag may hindi siya maintindihan. Huwag mong personalin ang mga komento ng iba. Sabi nito, minsang magkasama silang kumain sa kafeterya. Normal yan sa bago, lalo na kung may chismis na nakapalibot sa pagpasok mo. Kapag may panahon, tinuturuan siya ni Daniel mismo kung paano mas epektibong hawakan ang kanyang schedule at kung paano mag-prioritize ng gawain. Liza, hindi mo kailangang sabay-sabayin lahat. Alamin mo muna kung alin ang dapat mauna. Payo niya habang sabay silang nag-check ng kalendar.
Oo, Daniel. Natatakot lang ako na magkamali, sagot niya. Hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali, tugon ni Daniel na may ngiti. Makalipas ang 2 linggo, unti-unti nang nagiging mas komportable si Liza sa bagong kapaligiran. Natutunan niyang maging mas mabilis sa pagtanggap at pagsala ng mga tawag, maging organisado sa pag-aayos ng dokumento at matutong umiwas sa mga negatibong usapan sa paligid. Ngunit hindi pa rin nawawala ang ilan na tila nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong makita siyang pumalpak. Isang hapon, may urgent meeting si Daniel at kailangan ng ilang dokumento mula sa archives. Nagboluntaryo si Liza na kunin ito. Ngunit bago siya nakabalik, nalaman niyang may nagsabi kay Daniel na siya raw ang dahilan kung bakit natagalan ang meeting. Nang tanungin siya ni Daniel, mahinahon niyang ipinaliwanag ang nangyari at sinabing walang nag-abiso sa kanya na kailangan pala agad iyon. Tiningnan lang siya ni Daniel at nagsabing, "Ayos lang, Liza. Ang importante, alam ko ang totoo. Huwag mong hayaan na masira ka ng maling balita." Sa gabing iyon, habang nagbabalik tanaw siya sa mga pangyayari, napagtanto ni Liza na ang totoong pagsubok sa bagong trabaho ay hindi lang ang trabaho mismo, kundi ang pagharap sa mga taong hindi masaya sa presensya niya. Ngunit naalala rin niya ang mga sinabi ng ama at ni Daniel na mas mahalaga ang magpakatotoo at magtrabaho ng maayos kaysa magpaapekto sa iniisip ng iba. At sa kabila ng mga pagsubok, ramdam niya na unti-unti na rin siyang nakakahanap ng puwang sa mundong minsan ay kinatatakutan niya. Mapalipas ang ilang buwan sa kumpanya, napansin ni Liza na hindi na kasing init ng dati ang mga mata ng ilan sa kanyang mga katrabaho. May mga tao pa ring tahimik na hindi boto sa kanya. Pero karamihan ay nagsisimula ng makakita ng dahilan kung bakit siya kinuha ni Daniel. Nakakapag-asikaso na siya ng mahahalagang appointments, nakakapag-manage ng schedules, at bihasa na sa mga prosesong dati ay hindi niya maintindihan. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng trabaho, tinawag siya ni Daniel sa kanyang opisina. Nakasara ang mga blinds at ang ilaw ay malambot lang, tila nagbibigay ng mas personal na atmosfera. "Liza, may gusto akong sabihin sa'yo." Panimula nito habang nakaupo siya sa harap ng desk. Nagulat si Liza sa seryosong tono ng boses nito. "Ano po yun, Daniel?" tanong niya. Tumayo si Daniel at lumapit sa gilid ng mesa. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. "Alam mo ba, mula noong araw na binayaran mo ang bill ko sa restoran, nag-iba ang tingin ko sa maraming bagay." Hindi agad nakasagot si Liza. Sa isip niya, naaalala niya ang eksaktong sandali. Mesa number 7, isang lalaking abala at tila problemado, at siya, isang simpleng waitress na nag-abot ng tulong. "Hindi ko po alam na ganoon ang magiging epekto," mahinang sabi niya. Umiling si Daniel. "Hindi mo alam, pero napakalaki. Hindi lang sa akin, pati sa tatay mo. Si Mang Ben, matagal ko nang tinitingala bilang isang empleyado. Masipag, tapat, walang reklamo. Pero noong nakilala kita, nakita ko kung saan nanggagaling ang ugali niya. Nakita ko ang pamilya at mga prinsipyong pinagmulan niya." "Daniel," mahina niyang sambit, ngunit pinutol siya nito. "Gusto kong malaman mo na ang lahat ng kabutihan at pagtitiwala ko sa iyo ay hindi dahil anak ka ng empleyado ko, kundi dahil sa sarili mong merito. Wala akong interes na iba maliban sa makita kang umasenso. Pero gusto ko ring maging totoo sa iyo. Mahalaga ka sa akin, higit pa sa iniisip mo." Para bang huminto ang oras para kay Liza. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May halong tuwa, kaba at takot. "Daniel, hindi ko po alam kung anong sasabihin," sabi niya, pilit pinipigil ang sariling emosyon. "Hindi mo kailangan sumagot ngayon," tugon ni Daniel. "Gusto ko lang malinaw sa iyo na wala akong ibang intensyon kundi ang suportahan ka. Bilang tao, bilang kaibigan at kung papayagan mo, bilang higit pa doon." Habang pauwi si Liza ng gabing iyon, paulit-ulit niyang inaalala ang mga sinabi ni Daniel. Hindi niya akalaing darating sa puntong magbubukas ito ng damdamin. Sa isang banda, natutuwa siya dahil alam niyang totoo ang sinasabi nito. Sa kabilang banda, natatakot siya sa posibleng epekto nito sa kanyang trabaho at reputasyon. Kinabukasan, tinanong siya ni Mang Ben sa tawag,
Anak, parang ibang boses mo ngayon. May problema ba? Napangiti si Liza kahit hindi nakikita ng ama. Wala po, Tay. Marami lang pong iniisip. Ayaw pa niyang magsalita tungkol dito. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil kailangan muna niyang ayusin ang sarili niyang damdamin. Sa mga araw na sumunod, naging mas magaan ang pakikitungo ni Daniel sa kanya. May halong init at respeto ang bawat usapan nila. Ngunit hindi ito kailanman lumagpas sa pagiging propesyonal habang nasa opisina. Kahit hindi pa malinaw sa kanya kung ano ang magiging susunod na hakbang, alam ni Liza na ang pag-amin ni Daniel ay mag-iiwan ng matinding marka sa takbo ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo mula nang magbukas ng damdamin si Daniel kay Liza. At bagamat hindi pa nagbibigay ng tuwirang sagot si Liza, tila mas naging malinaw sa kanya kung gaano kalalim ang impluwensya ng mga pangyayaring iyon sa direksyon ng kanyang buhay. Mas naging maingat siya sa pakikitungo sa opisina, ngunit hindi niya rin maitatangging mas naging komportable at tiwala siya sa bagong kapaligiran, sa kumpanya. Sinimilan ni Daniel na isama si Liza sa ilang proyektong may kinalaman sa corporate social responsibility. Liza, wika ni Daniel isang umaga habang nasa opisina ito, may bagong programa tayo para sa mga outreach sa probinsya. Gusto kitang isama, hindi lang para mag-obserba, kundi para maging bahagi ng team. Napatingon si Liza, halata ang sorpresa sa kanyang mukha. Apo po, hindi ba dapat yung mga mas matagal na dito? Ngumiti si Daniel. Hindi palaging tungkol sa tagal ng serbisyo, minsan tungkol sa perspektibo at puso. Sa unang pagkakataon, naglakbay si Liza asama ang ilang empleyado papunta sa isang liblib na bayan kung saan namahagi sila ng school supplies at pagkain sa mga bata. Habang pinapanood niya ang mga batang masayang nakakatanggap ng gamit, nakaramdam siya ng kakaibang fulfillment. Lumapit sa kanya si Grace, na noon pa man ay isa sa mga taong naniniwala sa kanya. Nakikita ko sa iyo, Liza, na dito ka rin masaya, hindi lang sa mesa ng opisina, kundi sa pagtulong sa iba. Dahil sa bagong karanasang iyon, nagkaroon ng pagbabago sa reputasyon ni Liza sa kumpanya. Ang mga dating nagdududa sa kanya ay unti-unting napapansin ang kanyang dedikasyon. Hindi man lahat ay naging kaibigan, nabawasan ang mga bulong-bulungan at mas maraming nagsimulang magpakita ng respeto. Samantala, sa personal niyang buhay, mas gumaan ang sitwasyon sa pamilya. Dahil sa mas mataas na kita bilang personal assistant, nakakapagpadala na siya ng mas malaking halaga sa ama para sa gamot at iba pang pangangailangan nito. Anak, sobra-sobra na itong tulong mo, sabi ni Mang Ben sa isa nilang tawag. Hindi po, Tay. Ngayon ko lang pong nararamdaman na kala ko kayong tulungan ng ganito at gusto kong masulit to habang nandito pa ang pagkakataon. Sagot ni Liza na may ngiti sa boses. Patuloy din ang koneksyon niya kay Daniel sa labas ng trabaho, ngunit nanatili itong may respeto sa kanyang espasyo. Minsan, magkasabay silang kumakain sa malapit na kafe matapos ang office hours at doon sila nagkakaroon ng mas malalim na pag-uusap tungkol sa buhay, pamilya at mga pangarap. Alam mo, Liza, sabi ni Daniel habang nakatingin sa tasa ng kape, hindi ko inakalang ang simpleng pagkikita natin sa restaurant noon ay hahantong sa ganito, na mas makikilala kita hindi lang bilang empleyado kundi bilang tao. Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman ni Liza na unti-unti niyang natututuhan na hindi lahat ng oportunidad ay dapat katakutan. Noon, masyado siyang nag-aalala sa sasabihin ng iba, pero ngayon, mas binibigyang halaga niya ang kung ano ang totoo at makakabuti para sa kanya at sa pamilya niya. Naging mas malinaw sa kanya na ang bagong simula ay hindi lang tungkol sa paglipat mula sa pagiging waitress patungong corporate assistant. Ito rin ay tungkol sa pagbubukas ng sarili sa mga karanasang dati ay tinatanggihan niya dahil sa takot. Habang nakaupo siya sa opisina isang hapon, tinitingnan ang schedule na puno ng meetings, outreach trips at mga personal na gawain para kay Daniel.
Napangiti siya sa sarili. Malayo na ang narating niya mula sa simpleng waitress na nagbayad ng bill ng isang estranghero. At sa puso niya, alam niyang ang kwento ay patuloy pang mabubuo. Hindi lang bilang empleyado ni Daniel, kundi bilang isang taong handang magpatuloy sa pag-abot ng mas malalaking pangarap. Makalipas ang 2 taon mula nang magsimula si Liza sa kumpanya, malaki na ang ipinagbago ng kanyang buhay. Mula sa pagiging waitress na halos araw-araw ay nakatayo buong shift, ngayon ay isa na siyang maaasahang personal assistant na may malawak na kaalaman sa corporate operations. Sa bawat araw, natututo siya hindi lamang ng technical na kaalaman, kundi pati ng pagpapahalaga sa oras, relasyon at integridad. Isang hapon, tinawagan siya ni Daniel sa opisina nito. "Liza, may good news ako." Bungad nito na may ngiting hindi maikubli. Nakapagpas siya na ang board na ipagpatuloy ang mga community projects natin sa mas maraming lugar at gusto nilang ikaw ang manguna sa isa sa mga bagong programa. Nanlaki ang mga mata ni Liza. "Ako po? Daniel, marami pang mas may karanasan kaysa sa akin?" Umiling si Daniel. "Karanasan ang natutunan mo sa nakaraang 2 taon. Pero ang puso para sa ganitong trabaho, hindi mo matutunan. Dala mo na yan mula pa noon." Napangiti si Liza. Naalala ang unang beses na sumama siya sa outreach at kung paano iyon nagbukas ng panibagong pananaw sa kanya. Sumunod na buwan, abala si Liza sa paghahanda para sa kanyang unang proyekto bilang project lead. Kabilang sa plano ang pagbibigay ng scholarship sa mga kabataan sa probinsya, kabilang ang kanyang sariling bayan. Nang malaman ito ni Mang Ben, halos maiyak sa tuwa ang ama. "Anak, hindi ko inakalang aabot ka sa puntong ganito. Noon, pinapanood lang kita mula sa gilid ng karinderya. Ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng oportunidad sa iba." Dumating ang araw ng unang event sa kanilang bayan. Puno ng tao ang covered court, mga magulang, kabataan at ilang opisyal ng barangay. Nasa harap si Liza, suot ang simpleng puting blouse at slacks, ngunit bakas ang kumpiyansa sa kanyang tindig. "Magandang araw po sa inyong lahat." Panimula niya sa mikropono. 2 taon na ang nakalipas mula noong umalis ako rito para maghanap ng trabaho sa Maynila. Hindi ko inakala na makakabalik ako dala ang ganitong proyekto. Sana po ay magsilbi itong paalala na walang imposible basta't may sipag, tiyaga at malasakit sa kapwa. Palakpakan ang sumunod at habang nakatingin siya sa mga batang tatanggap ng scholarship, hindi niya maiwasang mapangiti. Naalala niya ang sarili noong nagsisimula pa lang. Walang kasiguraduhan, puno ng kaba, ngunit may malinaw na hangarin na makatulong sa pamilya. Pagkatapos ng programa, lumapit si Daniel na tahimik na nanood mula sa gilid. "I'm proud of you, Liza." Wika nito habang nakangiti. "Hindi lang dahil sa trabaho mo sa kumpanya, kundi dahil sa taong naging ikaw." Tumingin si Liza at sinabing, "Salamat, Daniel. Kung hindi lang dahil sa pagkakataong ibinigay mo, baka hindi ko naabot ito." Umiling si Daniel. "Ikaw ang gumawa ng paraan para umabot dito. Ako lang nagbukas ng pinto." Sa gabing iyon, naghapunan sila kasama si Mang Ben sa kanilang lumang bahay. Simpleng ulam lang, adobo at sinigang, pero puno ng tawanan at kwento. "Alam mo anak," sabi ni Mang Ben habang iniinom ang kape, "masaya na ako sa buhay ko. Nakita kitang magtagumpay nang hindi nawawala ang kabaitan mo. Wala na akong ibang hihilingin." Tahimik na ngumiti si Liza. Ramdam ang init ng pagmamahal at kapayapaan sa paligid. Alam niyang marami pa siyang tatahakin sa hinaharap, ngunit sa gabing iyon, sapat na ang kasalukuyan. Isang pamilya na buo, isang trabaho na may saysay, at mga taong naniniwala sa kanya. Mula sa isang simpleng kabutihang loob sa isang estranghero sa mesa number 7, nagbukas ang isang kwento ng pag-asa, pagsusumikap at pagbabago. At sa bawat araw na lilipas, baon ni Liza ang aral na hindi nasusukat sa yaman o titulo ang halaga ng tao, kundi sa kabutihang kaya niyang ibahagi sa iba.